Ayon sa kanya, ang salita ng Diyos o 10 utos ng Diyos ay hindi daw para sa mga Christian. Ito ba ay Christ teaching o anti-Christ teaching? Hindi para sa ating mga Kristiyano ang 10 utos doon sa Biblia. Totoo po yan mga kapatid, hindi po para sa atin originally or historically yung 10 utos ng Diyos. Walang nakasulat kahit sa ang verse sa Biblia na ang 10 utos ng Diyos o salita ng Diyos ay hindi daw para sa mga Christian. Tandaan, magkaiba ang batas ni Moises at 10 utos ng Diyos. Ang batas ni Moises ay mga rituals at tradisyon lamang na iba sa 10 utos na siyang batas ng Diyos o 10 commandments of God tulad ng huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw at iba pa. Dahil kung wala ng 10 commandments o 10 utos ng Diyos ay pinapayagan na ng Diyos na pumatay at magnakaw ang mga tao at ang iba pang pinapatungkol dito. Ito ang 10 utos ng Diyos na iba sa kautusan ni Moises at ito din ang utos ni Jesus patungkol sa 2 utos na mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa-tao. Ito ang tinutukoy ni Jesus na mahalin ng Diyos. Ito ang 1-4 ng 10 utos ng Diyos. Patungkol ito sa pagmamahal sa Diyos. Number 1, huwag sasamba sa ibang Diyos. Number 2, huwag magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Number 3, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa mga jokes at walang kabuluhan. Number 4, ipangilin o ilaan sa Diyos ang buong araw ng Sabat na Sabado na magsisimula kapag lubog na ang araw ng Friday hanggang paglubog ng araw ng Saturday. Ito naman ang sinasabi ni Jesus patungkol sa pagmamahal sa tao, ang 5 hanggang 10 ng 10 utos ng Diyos. Number 5, igalang natin ang ating mga magulang. Number 6, huwag papatay. Number 7, huwag makikiapid sa hindi kasal sa paningin ng Diyos at ng mga tao. Number 8, huwag magnanakaw o mandaraya. Number 9, huwag mambibintang o maninira ng hindi totoo sa kapwa. At number 10, huwag pagnanasahan ng kapwa o anumang pag-aari ng iyong kapwa. John 14 verse 15, God said, "If you love me, keep my commandments." O sa Tagalog, sinabi ng Diyos, kung ako'y iyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya ibig sabihin, kung mahal natin si Jesus at ang Diyos, ay susundin natin ang kanilang mga salita o pinag-uutos na iba sa anti-Christ teaching na huwag na daw pansinin ang utos ng Diyos o salita ng Diyos at hindi daw ito para sa mga Christian. Matthew 5 verse 17 to 18, sinabi ni Jesus, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga salita ng mga propeta o ibig sabihin ang mga nakalagay sa Biblia na salita ng mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Jesus, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan ng Diyos, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay, na ibig sabihin, hindi nababago ang salita o utos ng Diyos at ito ay para sa lahat ng mga tao. Revelation 22 verse 14, Blessed are they that do His commandments o 10 utos ng Diyos o 10 commandments ng Diyos, that they may have right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Na ibig sabihin, pagpalain ng mga sumusunod sa 10 utos ng Diyos o mga salita ng Diyos sapagkat sila ay may karapatan pumasok sa lungsod ng Diyos at kumain ng bunga sa tree of life sa langit.